tuparin ito. Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Ang latest sa bentahan ng mga paputok at iba pang New Year items, ihahatid namin live. Barangay Kagawad sa Talavera, Nueva Ecija, patay sa pamamaril. Banggaan ng delivery van at isang barangay service sa Balanga, Bataan. 3 ang sugatan. At Glyza De Castro at Jeff Eigenman, ano kaya ang saloobin sa nalalapit na pagtatapos ng telefantasyang Brazilda? Magpahuli, tutok na sa unang balita. Ako po si Rhea Santos, kasama si Ivan Mayrina. Narito na ang mga unang balita. Lalo pang dumami ang mga namimili ng paputok sa Bocaue, Bulacan pagkagat ng liwanag kanina. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Yes, Rhea, narito pa rin tayo sa mga tindahan ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan, kung saan mula madaling araw hanggang Bukan Liwayway hanggang sa tuluyan na lumiwanag ngayon ay sunod-sunod pa rin ang dating ng mga mamimili dito ng mga paputok pansalubong sa bisperas ng bagong taon. At para naman matansya natin kung gaano nga ba kalakas ang bentahan dito ngayon kumpara ng mga nakaraang araw, makakausap natin ay isa sa mga nagtitinda rito, si Kenneth Villaruel. So Kenneth, kumusta naman yung takbo ng bentahan ngayon kumpara sa mga nakaraang araw? Mas maganda naman yung isa kahapon. Sa palagay ko, magtutuloy-tuloy ito simula bukas hanggang 30 ng gabi. At dahil syempre lakas din naman ang bentahan ng ating pinag-uusapan, no? Ano yung mga pinakamabenta? Alam ko meron tayong mga paputok dito. Ano yung mga pinakamabenta, mga pinakabinibili ngayon ng mga ating mga mamimili? Mga aerial po namin, yung mga ito, 16 shots, 20 shots, tsaka yung mga fountain. Ito yung mga aerial na sinasabi natin, no? So ano to? Ano yung pagkakaiba nitong dalawa? 16 shots po ito, tapos ito pa 20 shots. Tsaka mas maganda po yung platinum kaysa dito. Tapos ito naman, may fountain naman tayo dito. Magkaiba yung ating fountain. Ano naman ang pagkakaiba nitong dalawa? Mas mataas din tong mas malaki. Tapos mas makulay siya. Okay, so sa mga sandaling ito ay lipat naman tayo sa katabing tindahan kung saan kani-kanina lamang halos hindi mahulog ang karayom. Yung dami dito ng mga namimili, halos hindi tayo makapasok. Although ngayon medyo libre na. Makausap naman natin dito yung may-ari ng tindahan, si Mr. Tony Dinglasan. Sir, so ngayon po, kasi syempre marami pong namimili ngayon, ano po yung ating mga safety precautions para po maiwasan natin ang anumang trahedya o para maging ligtas din po tayo? Marami ngayon nakalagay ng mga pastil dito na bawal ang no smoking, no testing. Ang bombero naman natin nag-strict sila sa paglalagay ng drum na may tubig. At ngayon nagdagdag kami ng sun, ng buhangin para kung ano mangyayari, kaya maiwasan agad yung mapatay agad kung may sunog na madating. Ang lahat ng no smoking area na itong no smoking zone itong Bocaue. Bawal na manigarilyo at kung mahuli magsigarilyo, may fine na 1,000 pesos. Kaya yun ang kanilang dito. Gaano kalayo yung dapat ilayo ng isang naninigarilyo para makapagsigarilyo siya? O mas mabuti na bang hindi na lang? Hindi. Bawal na ngayon dito sa Bocaue ang magsigarilyo. Miski wala nang layo, kundi mismong itong Bocaue ngayon bawal na magsigarilyo mga tao rito. So bukod sa no smoking, ano naman ang ating payo sa ating mga namimili rito, partikular sa mga naninigarilyo, saka sa iba po natin na alam ko meron din mga gustong magpa-test. Alam ko hindi pwede 'yon, no? Sa mamimili, dapat bago pumunta rito, ang sinasabi namin sa kanila, kung maaari yung mga lasing, wag mo naman bumili. Wala sanang pupunta mga lasing. At yung nagsisigarilyo, bawal na bawal dito. At yung no testing, bawal din. Kaya kung maaari, para maiwasan talaga sa kuna, yung mga pwedeng pumunta na rito ng maaga, pumunta na para hindi pagdating ng 30-31, magsisiksikan. Okay. Sir, maraming salamat po. Si Tony Dinglasan, yung may-ari ng pwesto dito. Sitwasyon naman ng daloy ng ating trapiko ngayon dito sa kabahan ng Governor Halili, kung saan dinadaanan nito mismo yung mga tindahan ng paputok dito. Moderate to heavy na ang daloy ng trapiko. Hindi lang dahil sa mga pumupunta rito, sumasadya rito para mamili, kundi pati na rin sa mga papasok ng NLEX papuntang Maynila at papasok sa kanila mga trabaho. Kaya nga nang sabi ni Kuya Tony at ang mga nagtitinda rito na nakausap natin mula kanina pa madaling araw, kung kaya nyo rin lang naman pumunta dito na maaga, pumunta na kayo dito na maaga para makapamili pa kayo ng mga gusto ninyong paputok at makamura kayo dahil sa buwan mano at mas malakas sa tawaran. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa Bocaue, sa Bulacan. Balik sa inyo, Rhea. Alright, maraming salamat. Dano Tingkungko, nagulat live mula sa Bocaue, Bulacan.
Bukod sa mga paputok at pagkain, dinarayo rin sa Divisoria ang iba't ibang uri ng pampaswerte. May live report si Dante Perelio. Dante? Yes, Ibang, tuwing sasapit nga ang bagong taon, bukod sa pagkain ay di mawawala sa listahan ang mga Lucky Charm. Bansot na pinya na tinalian ng pulang ribbon, itsurang walis, ang pampaswerte at mabenta ngayon dito sa Divisoria. Pero syempre, di mawawala ang mga nakagawi ang Chinese-inspired Lucky Charm na isinasabit sa mga bintana at pintuan na mabibili rin ng 20 pesos. Sa halagang 35 to 280 pesos naman, depende sa laki ay mapapasa iyo ang money tree na ito. Pero bukod dyan, isa pang pinaniniwala ang nagtataboy ng malas at umaakit ng swerte ay ang mga damit na may disenyong polka dots. Sari-sari ang makikita rito, Ivan, mula sa underwear, towel, nighties at bathrobe. Pero kahit mas mahal raw ang presyo nito, kumpara sa mga damit na hindi polka dots, ang disenyo ay mabenta pa rin ito. Oo, yan yung lahat. Sabi nila, pampaswerte raw nga ho yan eh. Kahit to yung mga chinelas ho yan, nakalatag, puro mga polka dots. Pampaswerte daw. Ewan ko, basta ireregalo ko lang to. Hindi to sa akin, ireregalo ko sa anak ko. Ivan, tulad nga ng inaasahan, habang papalapit ang bagong taon, ay mas kumakapal ang mga taong namimili rito. Yan ang update mula rito sa Divisoria. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat. Dante Perelio, nag-uulat live mula sa Divisoria. Publiko pinag-iingat sa paggamit ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Bukod kasi sa disgrasyang pwedeng mangyari, may mga peligro rin ito sa kalusugan. Narito ang report. Nakagawian na ang pagpapailaw at pagpapaputok sa tuwing sasalubungin ng bagong taon. Paniwala kasi ng ilan, nakatataboy ito ng malas. Pero ingat lang sa pagpapaputok dahil imbis na swertihin, baka makasama pa ito sa inyong kalusugan. Maaaring magkaroon ng hika o chronic obstructive pulmonary disease tulad ng chronic bronchitis at emphysema ang taong exposed sa usok. Karamihan doon sa mga elemento ng paputok na yan ay may usok at maliliit na particles na pwedeng makasira, hindi lamang sa baga, kundi sa buong ating katawan. Ayon sa mga pag-aaral, sa ordinaryong araw, nasa 134 micrograms ang air pollutant sa Metro Manila, habang 283 micrograms sa EDSA. Pero ang 30 minutong fireworks display, aabot sa 10,000 micrograms per cubic meter ang idinaragdag na pollution sa hangin. Sobrang taas nito sa baseline level ng malinis na hangin na dapat ay 90 micrograms per normal cubic meter lamang. Maaari namang mauwi sa problema sa pandinig ang ingay na nanggagaling sa paputok. Certain intensities, the human ear cannot afford to be exposed to that intensity. Nasusukat ang lakas at hina ng tunog gamit ang decibels. Ang normal na pakikipag-usap ay nasa 60 decibels, habang ang ingay namang narinig sa kalsada ay nasa 80 decibels. Babala ng doktor, lahat ng tunog na nasa 85 decibels pataas ay maaaring maging sanhi ng unti-unting paghina ng pandinig. If you are, let's say, within 1 meter of a firecracker na pumutok, it can be more than 120 decibels. Kaya paalala ng mga eksperto, mainam na proteksyonan ang sarili sa pagsalubong sa bagong taon. Ang mga may sakit sa baga, pinapayuang magkulong sa kwarto at isara mga pinto at bintana na maaaring pasukan ng usok. At sa mga lalabas ng bahay, gumamit ng dust mask at ng earplugs o earmuffs habang nagpapaputok. Para sa unang balita, Oscar Oida, report.